Golden State may isang huling natitirang player na dapat ibalik para mapasaya si Stephen Curry. At latest update sa pagbabalik ni Jimmy Butler inilabas na. Malaking disappointment para sa Golden State Warriors ang nangyari kay Klay Thompson. May pagkakataon sanang maibalik ang dating Splash Brothers kahit sa maikling panahon lang. Pero matapos ma-buyout ng Dallas Mavericks, pinili ni Thompson ang Miami Heat bilang kanyang bagong destination. Kaya ngayon, naiwan ng Warriors na halos walang malaking move ngayong offseason. At dahil dito, may isang simpleng bagay na maaari nilang gawin para kahit papaano ay mapasaya si Stephen Curry. Panatilihin nila si Seth Curry. Hindi nakuha ng Warriors si Klay, hindi naman lihim na umaasa ang ilang fans na magkakaroon ng reunion sina Curry at Thompson. Hindi man iyon ang pinakamalaking roster move, malaking bagay pa rin sana yon emotionally. Wala nang maraming realistic options ang Golden State para gumawa ng malaking improvement. Mukhang ayaw din nilang isakripisyo ang kanilang future draft picks para sa isang blockbuster trade. Kaya kung ganoon ang magiging approach nila, may isang bagay na dapat nilang siguraduhin. Dapat manatiling masaya si Stephen Curry. Curry ang dapat unahin ng Warriors. Hindi naman si Steph ang klase ng superstar na magrereklamo kapag hindi nakuha ng team ang gusto niyang player. Pero hindi ibig sabihin noon na wala siyang disappointment. Sunod-sunod na rin ang mga pagkakataong hindi nagawa ng Warriors ang mga moves na maaari makatulong sa kanya. At sa puntong ito ng kanyang career, hindi na dapat balewalain iyon. Si Curry pa rin ang mukha ng franchise. Siya ang dahilan kung bakit may championship expectations pa rin ang Golden State. Kaya kahit hindi na sila obvious championship contender, kailangang siguraduhin ng Warriors na gusto pa rin ni Curry na manatili sa Bay Area. Dito pumapasok si Seth Curry. At marahil ang pinakamadaling move, ibalik si Seth Curry para sa isa pang season. Hindi naman ibig sabihin na dapat kunin siya dahil kapatid siya ni Steph. May basketball value pa rin naman si Seth. Kahit limitado ang kanyang naging playing time noong nakaraang season dahil sa injury, kapag nasa court siya, kaya pa rin niyang maging reliable 3-point shooter. At iyon mismo ang kailangan ng Warriors mula sa isang bench player. Kung makakapaglaro siya kahit kalahati ng season at makapagbigay ng consistent shooting, may silbi pa rin siya sa roster. Hindi lang basketball ang usapan dito. Pero syempre may ibang factor. Magkapatid sina Steph at Seth. At kung wala na si Klay, maaari maging magandang consolation prize para kay Steph ang pagkakaroon ng kanyang kapatid sa roster. Hindi naman ito nangangahulugan na kailangang i-keep ng Warriors si Seth dahil lang para mapasaya si Steph. Pero kung may basketball value pa rin siya, bakit hindi? Pero dapat hindi ito maging charity contract. Mahalaga rin ito. Hindi dapat bigyan ng Warriors si Seth ng malaking kontrata dahil lang kapatid siya ni Steph. Kung may pagkakataon silang ibalik siya, dapat reasonable contract lang. Minimum deal o team-friendly arrangement. At kailangan pa rin niyang patunayan na kaya niya maglaro at maging useful sa rotation. Hindi nakuha ng Warriors si Klay Thompson. Hindi rin sila gumawa ng malaking move para bigyan si Steph Curry ng bagong superstar teammate. Kaya kung talagang gusto nilang panatiliing positive ang environment sa paligid ng kanilang franchise player, maaari si Seth Curry ang isa sa pinakamadaling sagot. At ngayon, may magandang balita para sa Golden State Warriors at sa kanilang fans. Posibleng magkaroon ng malaking comeback si Jimmy Butler sa Christmas Day, kung saan makakaharap ng Warriors ang Denver Nuggets. Ayon sa report ni Danny Emmerman ng San Francisco Standard, Christmas Day ang target ni Butler para sa kanyang pagbabalik matapos magtamo ng torn ACL noong ika-19 ng Enero. Pero mahalagang linawin, target lamang ito, hindi pa ito confirmed return date. Kamakailan lamang ay nakabalik si Butler sa court para ipagpatuloy ang kanyang rehabilitation. Kaya napakaaga pa para sabihin kung eksaktong kailan siya makakalaro. At dahil sa edad ni Butler na papalapit na sa 37, mas mahalaga ngayon ang kanyang complete recovery kaysa sa mabilis na comeback. Kung Christmas Day siya makakabalik, halos 11 months na ang lumipas mula nang mangyari ang kanyang ACL injury. Reasonable timeline ito dahil ang ACL recovery ay karaniwang nasa 9 hanggang 12 buwan, depende sa player at sa progression ng rehabilitation. Kaya posible talaga ang Christmas return. At kung mangyari iyon, napakalaking bagay para sa Warriors. Pero hindi dapat iyon ang maging dahilan para madaliin siya. Hindi kailangan ng Warriors na pilitin si Butler na bumalik agad para lang magkaroon sila ng magandang record sa simula ng season. Si Butler ay magiging 37 years old at ang ACL injury ay hindi simpleng injury na basta-basta mawawala pagkatapos ng ilang buwan. Kailangan niyang makabalik ng fully healthy. Dahil kapag minadali ang kanyang comeback at nagkaroon siya ulit ng injury, maaaring mas malaki pa ang maging problema ng Warriors. Mas mabuting mawalan sila kay Butler ng ilang dagdag na linggo kaysa mawala siya ng tuluyan para sa buong season. Isa pang dapat tandaan ng Warriors, hindi lahat ng players ay bumabalik sa dating level pagkatapos ng ACL injury.
At mas komplikado ito kapag veteran player na ang involved. Si Butler ay hindi na nasa kanyang prime. Kaya posible na kapag bumalik siya, hindi agad siya magiging parehong Jimmy Butler na nakita natin bago ang injury. Maaaring limitado muna ang kanyang explosiveness, maaaring bumaba ang kanyang defensive mobility, at maaaring kailangan niya ng ilang buwan bago tuluyang makuha ang dating kondisyon. Kaya dapat mababa muna ang expectations ng fans. Kung hindi siya makabalik sa ika-25 ng Disyembre, hindi ibig sabihin na may malaking problema na agad. Sa katunayan, kung kailangan niya ng dagdag na panahon, dapat lang ibigay iyon sa kanya. Ang mas magiging concerning ay kung umabot na sa trade deadline o All-Star break at hindi pa rin siya handang maglaro. Dahil sa puntong iyon, lalampas na siya sa karaniwang 9 to 12 month recovery window. At dahil sa edad niya, magiging malaking concern kung bakit hindi pa siya nakakapaglaro. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Peace out!